morning. I'm Angelo Castro III. I'm Angela and we are the Castros. Good morning. Yeah, good Saka morning. syempre, Lunes na naman. Pero marami pa rin tayo mga balita na dapat pag-usapan today. Of course, we have yung Paris Olympics opening. Manny Pacquiao. Manny Pacquiao. Ano pa? Yung mga, of course, Ay, ito nako, napaka-importante. yung dalawang, not one, but two na oil spill sa isa sa may Bataan, I think isa sa may Bulacan. At hindi mawawala yung Pogo issue natin. Pogo issue still around the corner. So, alamin nila ng mga viewers natin, ng mga ka-brunchies. What's happening? Oo, what's happening. Ano yung So, magiging number one natin? Kung akala nyo relaxing weekend, medyo nga sa amin hanay po ay busy weekend. Oo. But all of that because we're serving you news in a countdown. All that before your second cup of coffee. This is Brunch. Punching in at our top 10, Manny Pacquiao and Japanese kickboxer Rukiya Anpo faced off in an exhibition match in Japan. The match saw Pacquiao struggle to close the gap at the first two frames against a 6-foot hometown vet. Pacman, though, eventually unloaded a lead to the chin and uppercut that somehow rattled Anpo. There was no winner in the 3-round bout as it resulted in a draw with neither scoring a knockout. Exhibition Panood mo match. ba yan? No, pero exhibition match yan against Anpo, who is a UFC fighter, bigger and I saw nga sa stronger. picture eh. Oo. And then I think it was prudent lang naman of Manny to not really be attacked so much kasi kung mapuruhan siya ng isang fighter tulad ni Anpo na napakalaki. And he wasn't supposed to be fighting this guy, diba? It's only an exhibition match, which will supposed to be a precursor to another fight kay Pacquiao against a real boxer na classified. Shorter than Anpo daw. No, Anpo kasi exhibition match lang kasi yan. UFC fighter yan against a boxer. It's two different sports na pinaglaban mo. Pero parang leading up to an official match. Pero ang ano kasi nito is magandang experience kay Pacman to fight against Anpo, who is a all-around fighter. No, kasi yung naging issue that I was checking the news also is yun nga, he wasn't supposed to be facing this guy, si Anpo. Yeah, replacement siya. Oo, replacement siya because nagkaroon daw ng injury itong mixed martial artist na dapat kakalabanin ni Manny Pacquiao, which is si Chihiro Suzuki, which is daw 2 inches shorter than Anpo. Kaya daw yung iba were really surprised bakit nagkaroon nga daw ng pagkapalit ng kanyang naging kalaban. Pero exhibition match lang naman, so it's just for the fans, parang regalo nila. Win or lose, wala naman sa epekto sa record on both fighters ito. Pera ba? Joke. Oo, malaki ang sold out daw yung arena. Siyempre, Pacquiao pa rin Pacquiao yan pa naman yan eh. Pacquiao, legend yan sa boxing, not only sa Philippines, but sa Sumabay buong siya sa mundo. opening ng Paris Olympics. sumabay Kasi siya. ang pangarap niya talaga, di ba, makapagdaro sa Olympics, pero hindi siya na qualify. Matagal na niyang gustong to bring home the gold sa asahan ng mga boxing. Could you imagine, no? Kung may dream team daw ang US sa basketball, meron tayong Pacquiao sa boxing. Sana. Sayang. Anyway, ayun, madami pa tayong pag-usapan. Let's move on to the next. Ranking on the 9th spot is another low-pressure area. It was last spotted 220 kilometers northeast of Apari, Cagayan. Pag-asa said it has a low chance of forming into a storm. But together with the southwest monsoon or habagat, this weather disturbance will bring rain in some parts of Luzon and Visayas. So, hindi pa nga tayo nakaka-recover from Typhoon Karina. Ito na naman, pero yun nga ang sinabi, hindi naman siya baka, 'di ba? Hindi naman siya magiging typhoon or storm, pero yung hanging habagat pa rin kasi magpapalakas ito. So, yun ang laging pinapaalala natin, 'di ba? Maging handa. So, to whatever that is going to be. And of course, sana yung mga naapektuhan ng mga nawala ng houses, mga nawala ng family members, sana. Tapos mag-imis yung gamit nila. I hope that we are prepared this time around. Also, again, once again, to provide assistance to them, mas lalo ng yung mga nangangailangan. Oo. And for those of us na hindi naman masyadong apektuhan, maybe we could, diba, give a helping hand sa mga nangangailangan. Kung may extra blankets or extra t-shirts or, diba, food and water, might as well share it with them. Yun. Anyway, let's move on to the next. On our 8th spot, 979 schools nationwide postponed their opening of classes
due to the impact of the southwest monsoon intensified by Super Typhoon Karina. Education Secretary Sani Angara said this number has decreased from 1,063 schools. Majority of these schools are based in Central Luzon, followed by the NCR or National Capital Region, Ilocos Region, Calabarzon, and Central Visayas. They will conduct cleaning and rehabilitation of their campuses before they open the gates to their students again. The affected schools are aiming to start their classes within this week or next week. Rain or shine, tuloy-tuloy pa rin yung ibang mga klase na magbukas ngayon, no? Kasi maiksi na siguro yung so kailangan ituloy na yung school calendar. But kamusta naman natin ang pasukan sa mga nagbukas na eskwelahan? Makakausap natin live mula sa V-Mapa High School sa Manila ang ating mobile journal na si Merrimon Reyes. Merrimon, kumusta ka? At of course, kumusta yung opening of classes dyan? At gaano ba ka-ready ang V-Mapa High School? Nako, Angela, kaninang 6 a.m. pa lang may mga estudyante na dito na pumupunta. Iba't ibang year level kasi merong orientation ngayon na ginagawa. Bagaman hindi naging maganda yung panahon na itong lumipas na linggo, majority kasi ng mga eskwelahan din dito sa Maynila ay ngayong araw din mismo ginawa na ang unang araw ng pasukan. And yun nga, nabanggit na rin kanina na marami nga 979 schools nga. Pero sa Malabon, sa Pasig, Marikina, Valenzuela, sa August 5 ang bukas ng lahat ng paaralan nila. Navotas, may 2 school doon na sa August 5 din. Sa Manila, meron ding 5 paaralan na delayed din ang kanilang opening of classes pero hindi pa natin nakukuha yung detalye kung ano-anong schools ito. Sa San Juan naman, 13 schools. Sa QC, 15 schools. Dito naman, pagdating sa Victorino Mapa High School sa San Miguel, Manila, ready sila and nagkaroon nga rin kasi ng survey para sa mga estudyante, sa mga pamilya, even sa mga empleyado, sabi nga ng principal na si Sir Edmond. And so far daw, doon sa population nila, lahat naman daw or majority ay may capacity na pumasok. Kaya itinuloy nila ang first day of classes. Pero for today, merong orientation lang na ginaganap. Actually, katatapos lang ng grade 8. Susunod naman dito ay yung grade 9 at saka 10. Pero may mga nag-orient na rin sa mga classroom nila para nga sa blended learning din na setup dito sa Victorino Mapa High School. At the same time, flexible naman daw ang paaralan na ito kung sakaling meron pang mga hahabol o hindi nga nakapasok, especially ngayon sa first day of classes nila. Nagkaroon din ng delays pagdating sa Brigada Eskwela kasi nga nagkaroon sila ng 2-day suspension. So Friday, Saturday, even Sunday, umabot yung paglilinis nga dito sa paaralan. Pero good thing naman daw kasi hindi masyadong naapektuhan itong lugar na ito. Kung meron man dun sa first floor, pero hindi naman pinasok yung pinaka-premises nga nitong V-Mapa High School. Merriman, you mentioned na nag-survey naman sila sa mga employees nila and other people. Ang question kasi ko dito is, ano naman yung sentiment? Although may capacity nga sila to open up, but ano yung sentiment ng mga teachers with regards to opening? Kasi may mga grupo ni Benjo Basas na nagsabi, mas prefer nila sana na i-push back ng konti para ready lahat kaysa pocket openings. Actually, nung nakausap din natin yung ilang mga teachers dito, especially yung principal din, inaantabayanan naman daw nila yung conditions ng lahat ng tao dito. Hindi lang naman daw estudyante, pati teachers. So kung sakali raw na magkaroon ng cases na hindi nga walang capacity na pumasok o mahihirapan, meron naman daw silang alternative measures na ginagawa, lalo-lalo na para sa mga estudyante, para hindi nga madelay yung pagkatuto nila. At the same time, yung school calendar ay masusunod pa rin as much as possible. So far, wala pa naman daw silang nakikitang issue dito. Pero si Education Secretary Sonny Angara din, nag-issue din naman siya ng order ng case-by-case basis ng pag-aaral na sa conditions ng mga paaralan. And sabi nga ng principal, si Sir Edmond dito sa V-Mapa High School, meron naman daw silang sapat na capacity para ma-check kung kaya bang i-push through starting tomorrow yung regular classes dito sa V-Mapa High School or if kailangan pang i-push back to August 5 or next week. Pero so far, okay naman ang V-Mapa High School. And same goes din sa iba't ibang mga paaralan sa Maynila. Bukod lang siguro dun sa 5 schools na sisilipin nga raw today para makita yung conditions nila kung kakayanin bang humabol sa August 5. Merriman, klaruhin ko lang, no? Yung mga nag-open na school, if may estudyante na nanggaling sa isang area na sira ang bahay niya or hindi siya makadaan or walang access whatsoever, are they allowed to have their own mode of learning? In other words, pwedeng via location na lang siya, pwede siya mag-online while the other classmates niya are on-site already. Are they allowing this na hindi naman mamarkahan ng absent? Dito sa V-Mapa High School, applicable yan kasi meron nga silang blended learning na setup.
So since ngayon orientation day pa lang, check din, tinatali din dito yung attendance ng mga estudyante kung meron bang hindi makakapunta. So after nun, hindi pa natin nakukuha ng specific na detalye kung ano ba yung alternative measures nila. Pero rest assured na starting tomorrow, since regular classes na sila, sisilipin nila ngayon kung paano mag-work yung blended learning. Kasi meron dito na, for example, grade 7, grade 9, may specific days lang sila ng face-to-face classes, tapos virtual mode sila. At the same time, grade 8 and grade 10 din. So simultaneous yung changing dito ng face-to-face at ng virtual classes nila. So continuing naman daw yung pag-aaral nila doon sa attendance, whether virtual or face-to-face dito sa eskwelahan. Mary, mo tanong ko lang din, ilan ba yung mga estudyante ngayon, para lang malinaw tayo na naka-enroll ngayon dyan sa VMAPA for this semester? Approximately nasa 3,000 na yung enrollees dito, and so far nga daw majority naman nakakapasok pa ngayon. Pero yun nga, continuing pa rin yung pag-surveillance nila, hindi lang para sa mga currently enrolled, kundi kung meron pang hahabol o kung merong magda-drop out. Kaya tuloy-tuloy naman daw yung pagbantay nila sa population tsaka sa attendance ng mga estudyante sa face-to-face tsaka virtual classes. Angela. I understand, Mary Mon, you mentioned kanina na hindi naman masyadong naapektuhan ng bagyong Karina itong VMAPA. Pero may iba bang schools nearby na hindi makapagbukas ngayon dahil nga apektado ng bagyong Karina? Oo, sa report ng DepEd, merong 5 paaralan sa Maynila nga na August 5 yung pinaka-starting ng classes nila. Pero hinahanap natin yung detalye kung ano-ano mga paaralan ba ito. Pero so far dito sa lugar kung nasaan ako ngayon sa may San Miguel, Manila, along UDOT kasi ito eh. So far lahat ng mga paaralan ay ongoing pa rin talaga yung first day of classes nila. Pero merong 5 bukod tanging paaralan nga na siguro hindi pa sila ready para nga pumasok ngayong araw na ito. Naka-uniform na ba yung mga estudyante natin dyan ngayon? Yes, naka-uniform na sila at pwede tuloy-tuloy nga rin yung pagbibigay ng mga school supplies na suporta nga ng Manila LGU. Mostly, may mga nakausap ka bang estudyante ngayon na excited ba sila na bumalik nga sa eskwelahan? Lalong-lalo na kanina, napakarami kasi ng mga estudyante. Napupuno dito ang orientation hall nga nila. Grade 7, grade 8, mamaya grade 9 and grade 10. And so far, nakaka-apekto kasi din dito yung positive energy na tsaka yung optimism nga ng mga teachers dahil nga binati sila dito, welcome sila. At hindi naman sila nabibigyan ng pressure na simula na ng unang araw ng pasukan dapat trabaho na tayo agad. Maayos ngayon yung parang nagiging transition kahit na sabihin natin hindi naging maganda yung panahon nitong lumipas na linggo. So far, okay naman yung energy ng mga estudyante dito. Pero yun nga, hands-on lahat ng mga teachers at educators para makita yung well-being ng mga estudyante. Alright, sige, maraming salamat sa iyo. Ang ating mobile journalist na si Mary Mon Reyes, live na nag-uulat mula dyan sa VMAPA High School sa Manila. Diba? Kasi may mga estudyante ngayon na gusto talaga nilang pumasok pero hindi sila makapasok dahil hanggang ngayon naglilinis pa rin sila ng bahay nila. Although I understand yung tugon ng DepEd saka ng government na hindi na pwede i-delay at i-push back yung opening. But they have to understand kasi hindi lahat na nag-aaral sa isang school nanggagaling sa area na yon. May nanggagaling sa ibang areas na mas malayo na mali mo nawalan siya ng bahay, nalubog yung walang access daw, naubos yung pera because nagpaayos ng house. Madaming circumstances. So we should have given more time, like sabi ni Benji Basas, consideration for people to adjust from this. Kasi not only yung outer parts of Luzon, pati Metro Manila itself, which is the hub of the Philippines na highly populated area na affected. At saka not just yung gets ko yung point mo, pero yung within the areas din maaaring, sige, itong area A ay okay, pero yung area B na pumapasok sa area A, ay hindi siya po pwede. So, yun yung mga consideration na sana nga makita ng DepEd. Pero yun ang sabi nila, rain or shine, tuloy po at magiging case-to-case basis na lang yung mangyayari doon sa mga hindi pa po pwede. Hindi na across the magbukas. board blanket order. Hindi. Alright, coming up, a recent survey shows that majority of Filipinos are in favor of a blanket ban on pogos. Good morning sa lahat ng viewers natin. Si Gary Phil, good morning daw kaya sa atin lahat. Happy back to school from Ralph Domingo. And sabi din ni Gary Phil, kung tuloy daw ang letter discussion na galing kay Sir Ted dahil mainit daw ang talakayan. Ano yung letter discussion na yan? Mainit na usapin daw sa umaga. Ba? Ano yung mainit na usapin na yan? Sige, let's continue na our countdown for today. Going straight now to our 7th spot.
All 17 Filipino seafarers being held captive by the Houthis are safe from airstrikes. President Bongbong Marcos says none of them were affected by the recent attack by Israel. Marcos also assured their loved ones that the government is working on the repatriation. Israeli jets struck Houthi military targets near Yemen's Hodeida port on July 20, killing at least 3 people. Yun. So, abangan na lang natin yung paano gagawin ng government natin when it comes to repatriation ng ating mga kababayan. So, sana nga hindi tuloy-tuloy itong magiging Held palitan na to. captive, ano? Oo, Talagang nandun nag-escalate to. Dapat we should consider a blanket decision on whether to allow talaga in areas or the perimeter of this. Kasi parang ngayon, you're allowed to work within the vicinity of these areas provided may hazard pay ka. Parang at this point, wag na lang muna temporarily until we resolve issues or protocols on how to keep our kababayan safe. Okay, let's move on to the next. Coming in at top 6, PAGCOR flags an apparent disinformation campaign on the POGO ban. PAGCOR says a document ordering LGUs to terminate all POGOs by August is fake. The agency emphasized that President Marcos has given them until the year end for transition. This means licensed internet gambling licensees may still operate for the time being. They may operate for the time being. Parang ang understanding ko is from the time the order, kasi we spoke to Winston Casio, parang sa kanila, the moment the President gave the directive sa SONA, they're allowed until the year end to completely remove, but it doesn't mean that most of them can operate na daw. It's just that transitioning into closing. Oo, isa-isahin na naku-close. Siguro give them time to let go of their employees, pay the severance pay utilities. Yeah, pero hindi na dapat mag-operate. Hindi ko rin kasi sinabi, di ba? Hindi, yan ang sinabi ni Winston Casio na sinabi ni basta sa amin, President Bongbong. they have until December to totally vacate. Yes. Pero tuloy-tuloy pa rin daw sila with ensuring that Operate the time being. oh, 'di ba? Tuloy-tuloy pa rin daw dapat sila with regards to closing down. Pero they were actually talking about the IGL, yung Internet Gaming IGL in Licenses. general. Pero yun nga, 'di ba naging issue nga 'yan, 'di ba? Sabi nga nila, ang IGL is just the same dog different color pagdating sa Pogo. Pero they're still determining nga daw kung same lang ba sila sa Pogos. Pero kasi for us, 'di ba, ito lang sinasabi ko. Sinabi ni chairman ng PAGCOR before na nung dumating siya, binago niya, naging stricter ang rules ng Pogo. Ito nga ang IGL. So, for me, it's IGL and Pogo is the same. Kasi ang ano naman ng ibang congressman ni Salceda, IGL, you have a Pogo, then you have on-site gambling, 'di ba? Meron yung the off-track betting, mga other things like. Yung pala apparently that's under IGL. Basta anything that uses the internet, sa bahay mo pa i-access 'yan o meron actual site, IGL daw yun. Yes. Ang sa iba naman, teka lang, when you mean IGL, yun ang dating Pogo license. Diba? Dati may Pogo license, tapos naging IGL license. Stricter rules daw stricter yun kasi. rules. Pero ayun nga, dahil kaya natin pinag-uusapan itong Pogo, dahil meron din tayong related issue regarding this. A recent survey shows that majority of Filipinos are in favor of the Pogo ban in the country. According to Okta, 38% want 83% want all the Pogos banned, while only 12% disagreed. The remaining 5% said they don't know enough to give an opinion on the matter. Support for Pogo ban was highest among respondents in Luzon, followed by Visayas, Mindanao, and Metro Manila. Most Pogo raids conducted by the government happened in Central Luzon. Central Zone meaning Tarlac, Pampanga, yun ang karamihan. Kaya Alice Guo sa Tarlac, sa Bamban, then Pampanga yung malalaki, yung may villa pa doon. So yung mga kababayan nga natin dito, 83%, most of them ay agree nga dito sa sinasabing total blanket ban dito sa Pogo. At kaya nga, actually, it showed there during the State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos na even yung mga congressmen ay agree sila doon sa pagbaban. Majority of them. Yung iba naman doon, yung mga nag-approve ng Pogo. Anyway, but yun nga, tinitingnan din natin kasi dito there are 40 plus thousands na mga
mga empleyado Yeah. na mawawalan ng trabaho. And hopefully, ma-address nga ng Department of Labor yung issue na ito. Dahil syempre, on the other side of the fence, kawawa din naman yung mga kababayan natin na mawawalan ng trabaho. Pero most of the workers naman, yung majority of those are foreigners. Yes, oo. Oo. Okay, Uy. sige. Let's continue now with our countdown. On our 8th spot are the capsized oil tankers of Bataan Coast. The Philippine Coast Guard or PCG suspended the planned siphoning operations for MT Terra Nova. PCG said they have to cover first the leaking 9 valves of the vessels. Authorities have yet to confirm the extent of the possible oil spill. In an aerial photo from Greenpeace Philippines, the oil leaking from the tanker has reached the coast of Hagone, Bulacan. While they were dealing with this, another motor tanker sank off in Mariveles, Bataan. PCG has yet to disclose the date when the vessel capsized. Nagkaroon ng diving operations at na-confirm na mayroong ang lumubog na motor tanker. Nagpunta na yung isang barko ron at naglagay ng oil spill boom kasi may mga oil sheen na siyang nakita. That was our 5th, diba, in our countdown. Yeah. But to get an update, we have Philippine Navy spokesperson Commander John Percy Alcos. Good morning, Commander Alcos. Thank you for joining us here on Brunch. Sir Angelo and Ma'am Angela, to our viewers, isang magandang Navy morning po sa ating lahat. Yes, Commander, do we know po where this recent capsized motor tanker came from? Sir, according to reports, hindi nagpaalam sa Bataan Coast Guard Station Yes. ang motor tanker Jason Bradley noong 27. At na-report na lamang ito na lumubog dahil nakakita sila ng oil spill around the vicinity where it actually sank. Do we have info, Commander, about yung Jason Bradley kung seaworthy siya? Or kasi may mga lumalabas na initial unverified reports po na hindi po siya kabaguhan. Medyo luma po yung vessel at possible daw titignan about yung insurance papers nito. Sir, that is exactly the reason why kailangan nila magpaalam sa Coast Guard Station bago sila pumalaot, is because the Philippine Coast Guard ensures their seaworthiness. And in this particular case, mukhang hindi siya nagpaalam for one reason or another. Meron po ba tayong sir, na reported casualty on this sinking ship? Ma'am Angela, for MT Jason Bradley, wala pang na-report na casualty. Ang meron lang tayo is yung sa motor tanker Terra Nova. Okay. Okay. Taking this opportunity na rin po, Commander, doon naman po sa issue ng MT Terra Nova, mga ilang, ano po ba yung target natin, na araw para po makover po lahat itong 9 valves na supposedly na butas para po makapagpatuloy na po sila sa siphoning ng mga oil ng ang PCG? Ma'am Angela, ang Philippine Navy ay ready to assist the Philippine Coast Guard, who is primarily responsible for maritime environmental protection and pollution control. Kaya ang Philippine Coast Guard po talagang makapagsabi kung kailan sila pwedeng mag-resume. Pero handa ang Philippine Navy to assist them sa kahit anumang paraan. Yes, Commander, also parang is lumalabas sa reports yung role nyo po sa pag-rescue po sa lumubog na tanker. Baka you could share with the public also para ma-differentiate namin yung roles ng Navy tsaka ng Philippine Coast Guard. Ano po ang primary mission nyo po with regards to pag nangyayari po ang ganitong mga accidents? Ang maritime safety po ay mandato ng Philippine Coast Guard, pero ang Philippine Navy ay laging nandito para tumulong. In this particular case, noong 25, kung kailan nag-capsize at lumubog ang MT motor tanker Terra Nova, ay agad na pinadala ng Philippine Navy ang ating pinakabago at state-of-the-art na frigate kasama ang mga submarine warfare helicopter o yung Yes. AW159 at pati yung dalawang bagong activate na tugboats natin. Ito ay para mas malaking area ng ating karagatan ang makover natin agad at alam natin na napaka-importante ang promptness sa during search and That's rescue right. operations.
I'd like to also ask, no, Commander, kasi parang nabanggit din ito ni Presidente na medyo kulang daw tayo sa kagamitan, specifically yung mga spill booms. I understand kasi meron yung mga divers na galing sa lumubog na tanker, yung Terra Nova, and also yung mga spill booms na gagaling sa Coast Guard. Pero inamin po ng Coast Guard, medyo kulang. Meron din ba kayong spill booms po na napoprovide for the Coast Guard? Actually, Sir Angelo, ang spill booms na meron ng Philippine Navy ay para lamang sa paggamit ng ating mga naval vessels kung kailan sa mga panahon na nagre-refuel tayo. Okay. So, kung pagdating sa environmental protection, medyo limited ang oil spill booms na meron ang Philippine Navy. Commander, can we also confirm na ito pong mga oil na po from MT Terra Nova reached already yung Bulacan waters? Ma'am Angela, according to multiple sources, nakarating na nga po ng source ng coastlines ng Bulacan ang industrial oil na nanggagaling sa motor tanker Terra Nova. And so far po, yung may mga, kumbaga may advisory na rin po ba tayo sa mga mangingisda doon kung saan po yung mga affected areas nito? I'm sure the Philippine Coast Guard had already sent out an advisory to all our fishermen at hindi lang ang ating mga mangingisda, pati ang mga seagoing vessels na nagtatraverse itong Limay Bataan at ang Mariveles Bataan. Kasi yung mga napaulat po sa atin na itong mga motor tankers na ito ay lumubog po dahil po sa masamang panahon. Tama po ba? Totoo, Ma'am Angela. Although walang typhoon signal advisory yung araw na yon at dahil sa intensified southeast monsoon ay napakasama po talaga ng panahon noong 25 hanggang 27. Even ngayon, medyo hindi pa rin po maganda ang ating karagatan para pumalaot. Pero clear ko lang, Commander, no, sorry. Sabi kasi ng Terra Nova, yung time na naglayag sila initially po daw, sa initial paglayag nila, medyo malinaw. Clear pa daw po yung weather at that time kasi walang gale warning. So they decided to push through with it. Unfortunately, medyo mataas daw yung na-experience silang waves. So humingi pa sila ng tulong sa tugboat. Is this true po, Commander? Totoo po yan, Sir Angelo. Hindi mo talaga ma-determine kung ano yung state o sea state sa iba-ibang regions ng ating archipelago. Sometimes when you depart South Harbor or North Harbor in Manila, ay kampante ang dagat. Pero once you leave or pass through Corregidor Island, ay doon na hampasin ka ng napakalalaking alon. Okay, taking this opportunity na rin po, Commander, to ask you po regarding po itong resupply mission natin sa BRP Sierra Madre. Can we confirm po na kasi sinasabi po ng China, ang Pilipinas daw po ay recently have asked permission to go to Ayungin Shoal for resupply mission. Can we confirm this? Ma'am, I believe the Department of Foreign Affairs had already sent out a statement regarding this particular RORI mission. Pero ito na lang ang aking sasabihin. Ang RORI mission nung Sabado ay isang legitimate military operation within waters that are rightfully ours. At ito ay magre-resupply ng isang commissioned Navy vessel. So there's no reason for us to seek permission from any other state. And the mission was successful, tama po? Opo, it was very successful and we were able to bring much needed supplies to the crew of BRP Sierra Madre. Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras sa Philippine Navy spokesperson Commander John Percy Alcos. Thank you, sir. Oo, kasi nagiging problema kasi ngayon, sinasabi din ng DENR, yung mga oil spill booms, supposedly, yung mga commercialized, mga mahal daw yun. Yes. So they were suggesting yung mga coconut husk, yung mga organic. Actually, meron na daw, sabi ng Coast Guard, na coconut husk na ginagamit sa isang location from the Terra Nova site. But they're asking it na pwede ipadala going to that new site, yung kay, pangalan nito? Sa Bradley. Kay Bradley. Kasi yung spill boom pala that the Coast Guard has is enough for only one catastrophe.
Pero apparently kasi dalawa to. So hindi na nila kaya. So yung indigenous methods daw, yung sinasabi mga Yes. yung cocohas. Organic. That's what they're going to use now para hindi daw kumalat yung yung oil. O pala sabi nga nila, pwede ito idaan through dun sa livelihood program ng mga kababayan natin. Yes. Sila gagawa, Oo. sila ibabayaran, tapos yun nga, makakatulong Kasi pa. yung sa Bradley, containable pa daw ng spill booms and a little cocoas, tapos pwede pa daw lagyan ng dispersants. Oo. Kasi ang dispersants may hangganan kung hanggang kailan ka pwede maglagay. Ngayon, masyado na makapal yung oil sa Terra Nova area. They will see kung kaya pa lagyan ng dispersants at the same time i-vacuum out. Kasi pag 'di ba nag-dispersant na yung oil, nagbe-breakdown yung oil and then they take out yung remnants. So they will see kung kakayanin pa niyan. Kaya nga tapos yun ang magiging problema dyan. Di ba sinasabi nga din, mahal yung mga oil spill booms, organic yung gamitin. Pwede naman nila sabihin dun sa may yung responsable ng paglubog ng bangka nila, may-ari ng bangka humingi sila ng pera dun Actually, para hindi. yung Actually, hindi. oil Sinabi spill ng booms. Coast Guard that they're also using their oil spill booms. Yung kinumisyon ng Terra Nova. Kasi, Ang kinumisyon nila is Harbor Star. yes, para may spill booms daw silang Yes. ginagamit ng sarili nila, yung Harbor Pero Star. kulang pa yun. Kulang pa yun. Tapos Coast Guard meron na nga in-augment kasi lumalawak Hindi, ibig So, ko sabihin, yung mga kulang pa na sinasabi nilang mahal, paggastos nila doon dito sa may responsibilidad ng paglubog na to. actually, Sila magbayad. gumagastos na daw ang Terra Nova. Based sa interview recent interview. Gumagastos na daw ang Terra Nova because may insurance yung boat. So the insurance is paying for whatever it is. Go ahead. Ang nagiging problem lang yung speed, yung timing ng pagdala ng more equipment because pag tumagas na ito fully, after the valves, yung containers na ng oil, medyo we need more equipment. Yun ang nagiging So, issue. ang target nila is today, masara lahat ng mga butas Yeah. para matuloy Correct. na nila yung siphoning na Basta gagawin nila. ang tugon ng Coast Guard, sinasabi nila, ang namamahala sa salvage operation, yung Harbor Racing Star. against time talaga Yeah, sila and the Coast Guard is just directing and augmenting their Harbor their- Star, no cure, no pay yan. Pag di nila naayos, di sila babayaran. Sila din yung gumawa dun sa MP, yung Empress, Yeah, Princess Empress, that's right. nung 2023 na lumubog din na tanker. But yun nga, syempre, ang inaalala natin dito, yung mga thousands of Filipino fishermen na And the marine maapektuhan life. yung kanilang livelihood and of course, the marine life. And with that, I'd like to leave everyone with a quote which is related to the Olympics. Champions aren't made in the gyms. Champions are made from something they have deep inside them. A desire, a dream, a vision. A quote from the great Muhammad Ali. Yun. Sige, bukas natin pag-usapan yung laban ni Carlos Yulo at saka yung letter ni VP Sara kay PNP Chief Marvin. Mainit-init yan. That wraps up today's Episode of Brunch. Join us again tomorrow. I'm Angela Lagunsad Castro. I'm Angelo Castro III. We are One News. All sides all the time.